Alam niyo mga bata, kung katulad ba naman sana kayo ni Jeff, ay baka hindi ko na kayo mapalo pa. Sige na, iyo. Hindi totoo yun. Gusto niya lagi na mamalo. Hindi niya ako dapat pinalo ng 20 ulit dahil lang nahuli niya ako inaantok. Mainit kasi ngayong araw na to eh. Aray! Tom, huwag kang matutulog ulit sa loob ng paaralan, Kasi ha? naman ang init eh. Lahat naman siguro ng tao nahihilo at aantokin sa init na to. Tiisin mo na lang ang antok mo sa loob ng klase. Sa totoo lang, pinipigil ko ang antok ko. Hindi ko lang talaga mapigil, lalo na pag matematika na tayo. Alam mo, Tom, para sa akin masyado nang namamalo si Ginoong Dobbins. Doon sa St. Louis, sa pinanggalingan kong eskwelahan, hindi namamalang mga guro. Eh, mahigpit kasi si Ginoong Dobbins eh. Oo nga eh. Alam mo, kalilimutan ko na yung Becky. Dahil bakasyon na natin. Ano nga palang gagawin mo? Maraming bagay. Wala na tayong pasok noon at yun ang pinakamasarap sa akin. Maari na tayong magsaya araw-araw. Tama ka. Bukas at sa isang bukas, 2 araw pang pasok tapos bakasyon na natin. Hoy, Tom, tama na yan. Tagal mo naman dyan. Kasi pag nakababad ng ganito, nawawala ang sakit. Ay, ang lamig ng tubig. Ang sarap. Dahil sanay ka na napapalo. Makapal na ang buhat mo sa pigi. Hindi na mamamagayan. Umahan ka na dyan. Ha? Naku, may dumarating. Ha? Huh? Tom! Tom! Ang iyong guro! Ha? Sige naman, Davis. Naku, lagot ako. Magpantalong ka! Dali! Ha? Teka, sandali! Magtago na tayo, dali. Pag nakita niya magkasama tayo, pinapalo niya ako. Dali! Ang lupit naman niya! Naku, pupunta siya dito. Huh? Ay. Hinay ko po, nakapilo ka lang pala siya. Wala mo nakakalam nito? Wala siguro, wala nagsabi sa akin kalbo pala si Ginoong Davis eh. Labas na ba 40 taon si Ginoong Davis? Hindi pa siguro, baka mas bata pa. Ang lakas pa niya mamalo eh. Mabuhay sa taong kalbo! Hak, basta nakita mo rin yun ah. Talaga! Nagulat ako no, inalis niya ang piluka niya. Ako rin, kala ko sinasabunutan niya sarili niya. May maniwala kaya sa atin? Tayo lang kaya nakakita sa totoong ulo ni Ginoong Dobbins? Siguro. Hindi naman masagwain kung sanay na ang taong nakikita kang ganun. Pag tumatanda ang tao, nagkakaroon ng puting buhok o kaya nakakalbuhak. Narito na po ako. Tom, bakit ba hindi ka makauwi sa oras? Alam niyo po, Tia Polly, si Ginoong Davis pala, kalbo. Huh? Anong sinabi mo? Nakita ko po ang ulo niya kanina sa sapa. Tama na. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit hindi ka nakauwi dito sa oras ng hapunan, ha?
Tom, totoo ba sinabi mo tungkol kay Ginoong Dobbins, ha? Oo, totoo yun. Nang tamaan ng sinag ng araw, kumislap, muntik na ako masilaw. Tom, tama na yan, ha? Totoo po, si Ginoong Dobbins po ay... Sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo kanina. Saan mo nakita ang ulo niya kanina, Tom? Sa may sapa, inalis niya ang pilukan niya ng ganito. Tapos, pinunasan niya ang ulo niya ng basang panyo. Talaga? Piluka lang pala ang buhok niya, hindi tunay. Nagulat din ako, dahil hindi ko rin alam na kalbo siya. Ah, ganun pala si Ginoong Dobbins. Kalbo pala siya. Maaari na po ba ako umalis? Tom, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo kanina. Paalam! Becky! Becky! May sasabihin ako sa'yo. Alam mo, si Ginoong Dobbins pala. Ano? Kalbo, nakita ko. Ha? Talaga? Oo, nakita ko kanina. Hoy! Si Ginoong Dobbins, kalbo. Si Ginoong Dobbins? Wala siyang buhok. Pero si Ginoong Dobbins! Ano ba? Sabi ni Tom, piluka lang daw ang buhok ni Ginoong Dobbins. Mayroon na lang tayong bukas at ngayon at bakasyon na. Ngunit isipin nyo kung ano mangyayari sa inyo kung wala kayong gagawin kung hindi ang maglaro sa bakasyon. Mawawala ng laman ang inyong utak at malilimutan nyo ang mga napag-aralan nyo rito. Kaya nga mga bata, gusto kong ugaliin nyo mag-aral mag-isa sa bakasyon nyo. At ngayong umaga, pababayaan ko muna kayo mag-aral ng mag-isa. Dahil gagawin ko pa ang talaan ng inyong mga grado na iuwi ninyo. Babalik ako mamaya. Tom, nagsisinungaling ka sa amin. Di naman mukhang piluka yun eh. Biniro mo na naman kami, Tom. Pinagmasdan kong mabuti. Hindi talaga piluka yun. Sinasabi naman sa inyo, huwag kayo maniniwala kay Tom. Nakita ko. Talagang nakita ko. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, ba't di nyo tanong kay Hak? Itanong natin kay Ginoong Dobbins. Sino magtatanong? Ikaw, Tom. Hindi ko kailangan itanong. Nakita ko na nga ng dalawang mata ko eh. Tama nga siya. Ben, ikaw na lang. Ako, ayoko. Baka mapalo ako ulit. Hindi ka naman siguro papaluin nun. Kung ang akala mo hindi siya mamamalo, edi ikaw ang magtanong, Emmy. Ayoko rin mapalo eh. Teka, Tom. Huh? Kung hindi ka sinungalingan ang mga sinabi mo sa amin, dapat patunayan mo yun. Bakit ko kailangan patunayan? Di nagsisinungaling ka nga dyan. Hindi. Sana mahipo ko ang ulo niya. Mga kasama, narito na siya. Anong ibig sabihin nito, ha? Hindi ba't sinabi ko sa inyo kanina na magsipag-aral kayo, hindi ang matulog? Naging mabait akong bigyan kayo ng oras na mag-aral at nang masanay naman kayong mag-aral kahit na bakasyon. Ngunit ano ito? Mukhang papaluin ko kayong lahat ngayong umaga. Sige, magsipila kayong lahat. Ako po, hindi po ako natutulog, Ginoong Dobbins. Ngunit bakit hindi mo ginising ang iba, ha? Ginising ko po. Ginising ko po ang iba, Ginoong Dobbins. Ginawa mo sana yun nang wala pa ako. Huwag ka nang mga tuwirang patumas. Ngayon din ay magsipila kayong lahat. Uy? O yung susunod, lumapit na. Bakit pati babae papaluin? Hindi ko gusto yung ginagawa niya. Emmy, umiiyak na. Gaganti tayo. Gaganti tayo? Sobra na siya. Paano? Yung susunod. Isip ako ng paraan. O iba naman. Dali. Opo. Hak, ano ba? Ang tinutino ng usapan eh. Sigurado akong magagawa natin yun. Tama naman gito lalim. Hindi pa, mas malalim.
Pag masyadong malalim, masasaktan na mahulog dito. Lalagyan naman natin ng maraming tubig eh. Para maging maputik sa loob. Oo. Hindi na tumahalata. Kung di titignan mabuti, hindi halata. Lalo na kung tumatakbo na mabilis. Paano ko siya patatakbuhin ng mabilis? Pag-iisipan na lang natin mamaya. Ay, Hak! Kailangan maglagay tayo ng tanda sa may hukay para alam natin. Ganito? Iniisip ko, baka hindi niya ako habulin kahit asalin ko siya. Paano? Ibig mo sabihin, mag-isip tayo ng ibang paraan para pumunta siya dito? Eh kung ayaw niya akong habulin, kung hindi niya ako pansinin, eh paano na yun, Tom? Anong gagawin ko? Sige, iisip pa tayo. Marami pang paraan. Ikaw, Hak, pag lumapit ka sa hukay, tatalong ka ng mga 1 metro dahil baka ikaw mahulog. Oo, subukan ko na ah. O yan! Hak, Ano talaga gagawin ko para habulin ako? sandali. Kung kunin ko kaya ang mga gamit niya sa paaralan, no, Tom? Oo, maaari din yun. Alam ko na. Ano ka ba naman, Tom? Halika dito, Tom! May naisip na ako, Hak. At ngayon, dahil sa lahat ng klase ninyo ay tapos na, at nararamdaman ko na hindi nyo rin susundin ang mga biling ko sa inyong magsipag-aral kayo habang bakasyon, pilitin nyo sana ang kasanayan ng mag-aral kahit na bakasyon. Umupo kayo sa mesang aralan nyo minsan isang araw at magbasa kayo. At natatandaan ko pa na ang isang mag-aral natin dito ay ginulo ang buong bayan dahil sa kanyang kalikutan. At alam kong alam nyo kung sino siya. Uy, ano? Umuwi na tayo. Umuwi tayo. Unahan tayo sa pwesto natin. Nasaan ba yun, Tom? Nasaan? Nasa may tulay. Hihintayin ba natin pagdating ni Ginoong Dobbins doon? Manonood lang kami! Oo, manonood lang kayo. Sige, manonood lang kami. Sige lang. Hak! Hak! Narito ako! Hindi ka ba naiinitan dyan? Hindi, meron akong tabing dito. Ang pusa! Oo, nandito na. Tama na ba to? Oo. At pilitin mo siya itabog dyan sa lugar mo ngayon. Nakita nyo, tinutulungan tayo ni Hak. Siya ang gaganti kay Ginoong Dobbins para sa atin lahat. Ano naman ang gagawin nyo ni Hak? Makikita nyo rin, Ben. Maawa din ako kay Ginoong Dobbins pag nasaktan. Hindi siya masasaktan. Dapat ba itong gumanti tayo? Hindi yata. Tama lang yun, Alfred. Maaga pa naman eh. Pero dapat may nagbabantay sa may daan. Para alam natin kung dumarating na siya. Ako na lang pupunta. Oh. Oh, pwede na ba ako dito? Oo, pwede na. Sabihin mo lang pag dumarating na siya. May isang bagay na dapat niyong tandaan. Dapat si Ginoong Dobbins ay tumayo dito sa lugar na to. Yun lang. Kailan ko ibibigay mga bulaklak? Kapag nasabi na ni Alfred ang dapat niya sabihin. Kaya lang kailangan wag na siyang aalis sa lugar na to. Dito na lang siya. Natatakot ako, kinakabahan ako. Talagang mararamdaman niyo yan kasi may magandang mangyayari. Ano ka? Ayan na.
Dumarating na siya! Ayan na siya! Mga kasama, sa lugar nyo! Ah. Ay, ano bang nangyayari dito, ha? Hinihintay po namin kayo. Wait, bakit naman? Matagal po ang bakasyon namin. Gusto po namin magpaalam sa inyo at bigyan kayo ng munting alaala. Gusto po namin ipakita ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng isang pumpo na bulaklak. Ganun ba? Kaya nyo ba ako hinihintay? Emi, yung punpun ng bulaklak. Oo. Mm. Ah. Hmm. Salamat, maraming salamat. Alam ko na naging mahigpit ako sa inyong lahat. At alam kong nasaktan ko kayong lahat. Ngunit yun ay dahil na rin sa... Totoo nga. Nasa lang... Hoy! Sino yung nasa taas na yan, ha? Hoy! Sa akin na lang po itong pilukan niyo, Ginoong David! At ikaw pa lang nari sa itaas, ha? Baba ka! Baba ka! Opo! Bababa na po! Huwag po kayo masyado magalit! Bumaba ka rito kung di ako akit dyan! Ito na po, Ginoong David! Ibalik mo sa akin yun! Higa! Hoy, basa ka! Yun na naging ganti namin kay Ginoong David sa labis niyang pamamalo sa amin. Ngayon, tiyak na magiging masaya ang bakasyon namin na kay tagal kong inantay.